Okay, let's have an example paano ginagamit ang Pascal triangle sa pagkuha ng mga binomial expansion. So, sa example number 1, determine the binomial expansion of x plus y to the fourth using the Pascal triangle. So, pag tinignan mo yung Pascal triangle, okay, yung pinaka-row 4 niya, ang makikita mong number ay 1, 4, 6, 4, 1. Okay? So, yan yung gagamitin natin data, okay, para ma-solve natin yung pinaka-binomial expansion ng x plus y to the fourth. Okay? So, dito, ito, i-correct mo to. Okay, hindi yan 6, 4 yan. Okay, na-mistype natin yan. Ayan, 4 yan dapat. Yan. Ayan. So, susunod natin itong pinaka-formula, ng pinaka-binomial expansion, diba? Sabi niya, a sub 0. Lahat ng a mo, yan yung, okay, number ni Pascal triangle. Okay? So, yan yung 1, 4, 6, 4, 1. So, dito tayo. A sub 0. Anong A sub 0 natin? That is 1. Ito yun. Kaya 1 ito. Tapos, x to the n. Okay? Ano ba n natin? Ito ang n natin, yung pinaka-exponent nung pinaka-equation mo, which is 4. O kaya naging, dito, pag tinignan mo yung formula, ito yun, x to the n. So, that is x to the 4. Kaya naging x to the 4. Tapos, y to the 0. O, yan yun. Yung sumunod na term, ito yun. Okay? So, magiging a sub 1. Ito nang a sub 1 mo. Okay? Which is 4. O kaya naging 4 ito. Tapos sabi niya x to the n minus 1, kaya x, tapos ang n mo 4, kaya naging 4 minus 1 yun using this formula, and then y sub to the 1, o kaya naging y to the 1 yun. Okay? Tapos sumunod na term, ito na, a sub 2 na, di ba? So dito ka na sa term na to. So ito yung a sub 2 mo na, 6, o kaya 6 ito, tapos x to the n minus 2. So, kaya naging x. Tapos, ang n natin is 4. So, kaya naging 4 minus 2 yun. Tapos, ang y mo, y squared. Okay? So, yung sumunod na term dito, okay, naka-dot-dot na siya. So, lalabas dyan, a sub 3, okay, x to the n minus 3, okay. Susundan mo na yung formula. Tapos, y cube. O, yan. Kaya, ganun yung kinalabasan dito. 4 na yung a sub 3 mo, diba? So, ito yun. O, 4. Tapos, x to the n minus 3. Kaya naging x to the 4 minus 3. Kasi ang n mo is 4. And then, y cube. Plus, okay, nandito ko na sa last term. So, yung susunod na term dito is a sub 4. Okay. X to the n minus 4, okay, y to the fourth. Okay, yan. So, ang a to the fourth mo is 1, ito yun. Tapos, ang x to the n minus 4 mo is, ito yun, x to the 4 minus 4, tapos y to the fourth. O, yan. Okay. So, malalaman mo na tama na yung sagot mo o yung pinaka-expression mo kapag yung y mo, na-reach niya na yung pinaka-n mo. Okay? Yun yung pinaka-last term niya. Okay? So, dito tayo. Ang y to the 0, any number o any variable raised to 0, ang sagot is 1. O, di ba? Sa mathematics, so, magiging 1 na ito. Okay? So, 1. Teka, i-clear ko muna para makita nyo. O, yan. Dito tayo. So, ito, magiging 1 to. Y raised to 0 is 1. So, 1 times x to the 4th is x to the 4th. Times 1 is x to the 4th. Kaya, magiging x to the 4th ang sagot. O, dito tayo. Y raised to 1. Ibig sabihin, isang beses mo i-multiply ang y pa din. O, kaya y ito ang sagot. Okay, y yan. Tapos, 4 minus 1 is 3. So, kaya, ang lalabas sa sagot sa iyo dyan, x cube. So, pag pinagsama-sama mo, lalabas sa iyo 4x cube y. Okay? Ito yun. Yung nakuha mo sagot dyan. O, dito tayo. 4 minus 2, di 2. Kaya, naging x squared. So, pag multiply mo, 6x squared, y squared. Kaya, naging ganito yan. 6x squared, y squared. Okay? Dito tayo sa term na to. 4 minus 3 is 1. X raised to 1 is x pa din. So, 4 times x times ng y cube, ang lalabas sa iyo 4xy cube. Okay? Tapos dito tayo. 4 minus 4 is 0.
any number or any variable raised to 0 is 1, di ba? So, kaya ito magiging 1 na to. O, 1 times y to the fourth is y to the fourth. O kaya, yan yung nakuha mong sagot. Yung expression na x plus y to the fourth, kapag in-expand mo yan, okay, ang lalabas sa sagot sa iyo ay x to the fourth plus 4x cubed y plus 6x squared y squared plus 4xy cubed plus y to the fourth. Okay? So, ito, to the fourth yan, ha? Tatandaan nyo na mistype lang natin yan. So, yan yung sagot ng x plus y to the fourth. Yan yung expansion niya using the Pascal triangle. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang Folya's problem solving strategy. Sabi ni George Folya, okay, madali daw ang pag-solve ng mga mathematical problems kapag sinunod mo daw yung step-by-step approach na ginagamit niya para ma-solve mo daw yung mga worded problems sa mathematics ng mas madali. Ang una ay understand the problem. Sabi niya, you have to identify kung ano yung given doon sa problem at ano yung tinatanong doon sa pinaka-given problem na yun. And then, sabi niya, sumunod na step ay devise a plan. Ibig sabihin, you have to choose a strategy kung anong mga formula, concept, o theories, o principles ang pwede mong i-apply para ma-solve mo yung pinaka problem na yun. Okay? And then, sa pangatlo, sabi niya, carry out the plan. Ibig sabihin, kapag napili mo na kung ano yung pinaka-formulang gagamitin mo, okay, o mga theories o concepts na pwede mong gamitin para ma-solve yung problem, pwede mo nang isolve yung pinaka-given data na ibinigay sa'yo. And then, pag nakuha mo na yung pinakasagot, sabi niya, review the solution. Ibig sabihin, i-check mo kung yung sagot na yun ay nagsasatisfy doon sa condition na ibinigay na problem. Okay? So, ang tawag mo doon sa proseso na ginawa mo na yun ay Folya's problem solving strategy. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano ginagamit ang Folya's strategy. So, sa example number 1, apply Folya's strategy in solving the problem. So, an agency charged 15,000 pesos for a 3-day and 2-night tour in Macau and 20,000 pesos for the same tour with a side trip in Hong Kong. So, 10 persons joined the trip, which enabled them to collect 170,000 pesos. So, how many tourists made a side trip to Hong Kong? So, dito, kung iintindihin mo yung pinaka-problem, diba sabi niya, ang una, okay, para magamit mo yung pinaka-Folya strategy, understand the problem. Okay, so, una, sabi niya, ang charge daw ng agency para sa 3-day and 2-nights tour sa Macau ay 15,000 at 20,000 naman sa parehas na tour din pero may side trip sa Hong Kong. 10 tao daw ang nag-avail ng pinaka-trip na yon. Okay? At ang nakulek nilang total amount of money ng agency na yun ay 170,000 pesos. So, ibig sabihin dun sa 170,000 pesos na nakolekta nila, ilang tourist daw dun ang nag-avail, okay, nung 20,000 pesos na package, okay, na may side trip sa Hong Kong. Okay, yun yung tinatanong niya dito sa problem number 1 na ito. So, yun yung understand the problem. Okay, now, let us devise the plan. So, we let x and y para i-represent yung given data. Okay, yung x natin, ito, yung unang trip na walang side trip. Okay, which is yung 3-day and 2 nights sa Macau na 15,000. Okay, tapos yung y naman natin, ito naman yung 20,000 na payment sa trip na mayroong side trip sa Hong Kong. Okay, so kaya ito yun, x and y. Okay, yan. So, let x, which is the number of tourists bound in Macau, and then y naman, number of tourists bound in Macau, but merong side trip dun sa Hong Kong. Okay? So, yan. Now, buuin natin ngayon yung pinaka-data. Okay? So, 15,000x. Okay? Kasi yung number of person na nag-avail nung 15,000 na package, okay, i-multiply natin doon para makuha natin yung pinaka-kinita ng agency na nag-avail ng pinaka-trip na yon. And then, yung y naman natin, yan naman yung number of person na nag-avail ng may side trip. Okay, na i-multiply natin doon sa 20,000 na yan para makakuha natin kung
magkano ang kinita naman ng agency na yun doon sa side trip na mga tourist na yun. Okay? Kaya naging formula mo 15,000 x plus 20,000 y. Okay? Now, since nabuo mo na yung pinaka magiging expression ng pinaka problem na sinusolve mo, pwede na natin siyang isolve. Una, okay, x plus y is equal to 10. So, paano nabuo yung equation na yan? Si x yan yung number of tourists na nag-avail nung 15,000 na package. Tapos si y naman, ito naman yung nag-avail ng 20,000 na package. O, di ba sabi niya, ang nag-avail ng pinaka-total package na yun ng 15,000 at 20,000 ay 10 tao. Kaya naging equal sa 10. So, hindi mo alam kung ilan yung nag-avail dun sa 15,000 at hindi mo din alam kung ilan yung nag-avail naman dun sa may side trip. Okay, na may side trip na package. Okay, kaya naging ganun yung pinaka-equation mo, x plus y is equal to 10. Okay, tapos doon naman tayo sa pangalawang equation. Okay, so ito naman ang gagamitin mo, yung 15,000x at saka 20,000y. So 15,000 times nung number nung tao na nag-avail ng package na yun plus 20,000 tapos times naman nung pinaka-tourist na nag-avail ng package na 20,000 na ay equal sa 170,000. So, yun yung equation 2 mo. Kasi, di ba, ang total na nakolekta niya nung agency ay 170,000. So, ito yun. So, hindi mo alam kung ilan yung number na nag-avail ng 15,000 package tapos hindi mo rin alam kung ilan tao yung nag-avail naman nung 20,000 package. So, kapag multiply mo yung total number nung nag-avail ng 20,000 at saka 50,000, pag inad mo dapat yun, ang pinaka-total na nakinita ng agency ay yung 170,000. Okay? So, bakit dalawa yung equation mo? Diba ang ruling sa mathematics, kung ilan yung number of unknowns mo, okay, dapat ganun din kadami yung equations na available para ma-solve mo siya. Okay? So, ibig sabihin, number of unknowns is equal to number of equations. So, ilan ba ang unknowns mo dito? Diba? Dalawa, x and y. So, ibig sabihin, dalawang equation din dapat ang mabuo mo para ma-solve mo siya. Okay? So, gawin natin. Let us solve. Let us use substitution para ma-solve natin. So, yung x plus y is equal to 10. I-transpose mo yung y sa kabilang side. Kaya naging x is equal to 10 minus y. So, yan yung equation 3 mo. So, yung equation 3 mo, i-substitute mo dito sa equation 2. Doon sa value ng x na ito. Kaya naging 15,000. Tapos, ano yung x natin na ito? Diba, ito yun, 10 minus y. Kaya, ito yun. 10 minus y plus, tapos 20,000 y is equal to 170,000. Okay, now, i-distribute mo ngayon to kasi naka-multiplication. So, 15,000 times 10, that will give you 150,000. And then, 15,000 times ng y, that will give you 50,000 y. Kaya naging minus ng 15,000 y plus nito, which is 20,000 y is equal to 170,000. So, masosolve mo na kasi isang unknown na lang doon sa equation. So, itong 150,000 dahil constant to, i-transpose mo na doon sa kabilang side. Kaya naging 170,000 minus 150,000. Okay? Tapos, ito, i-arrange mo lang para mas madali. Magiging 20,000 y minus ng 15,000 y. Okay? Inuna lang natin 20 para mas madali mong makita. So, 20,000 minus 15,000, that will give you 5,000 y. And then, 170,000 minus 150,000, that will give you 20,000. So, we divide both sides by 5,000. So, ang lalabas sa'yo, ganito. Okay, 5,000. Okay. Y is equal to 20,000. Okay. Tapos, i-divide mo both sides by 5,000 to. So, lalabas dyan, ganito. Ayan. O, ayan. Ika lang. 5,000. Ayan. Tapos, ganun din dito. 5,000 din dito. O, ayan. Ayan. So, palitan natin ng color. This will cancel out. Matitira doon y. And then, 20,000 divide mo ng 5,000. That will give you 4. So,
Ibig sabihin, okay, ang nag-avail ng may side trip ay 4. Okay? So, ito yung pinakasagot mo na kasi yun lang naman ang tinatanong. So, para ma-prove mo kung tama nga yung nakuha mong sagot, i-substitute mo yung pinaka-given na sagot na nakuha mo doon sa pinaka-given equation. Ito. Okay? So, magiging x plus y, substitute mo yung value ng y mo which is 4. Okay? So, ang lalabas doon pag tinranspose mo yan dito, magiging, okay, ito yun. 10 minus 4, that will give you 6. Oh, ang nag-avail nung walang side trip ay 6, tapos ang nag-avail naman nung may side trip ay 4. So, dahil ang tinatanong lang naman sa problem kung ilan yung tao na nag-avail nung may side trip, ang sagot mo dun ay yung 4. Ito, okay. So, sundan natin si Folya, sabi niya review the solution. So, i-check natin kung tama nga yung pinaka-datang nakuha nating sagot na 4 and 6. So, isa-substitute mo ngayon yan. Okay, so, clear muna natin. Isa-substitute mo yung nakuha mo sagot na yan dito sa equation na to. O, yan. So, yung x mo is 6. Okay. Tapos, ang y mo naman ay 4. O, yan. So, kaya ang lalabas doon, 15,000 times ng 6, tapos 20,000 times ng 4, and that will give you 170,000. Okay? 6 lang yan, ha? Hindi yan 6,000. O, yan. So, yan yung ginamit mo na Folya strategy sa pag-solve ng problem. Okay? Mas madali mong nakikita kung saan pwedeng magkamali at saan yung mga pwede mong balikan kapag kunwari nagkamali ka sa pagsosolve. So, yan yung Folya strategy na pag-solve ng pinaka-worded problem sa mga subject ng mathematics mo. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan sa topic na ito. See you again sa susunod na lecture ng Math in the Modern World. Until next time, bye-bye!